Ang sarap pala kapag ganitong luto naman ang gagawin natin sa glutinous rice flour. Dati bumibili lang kami nito pero ganito lang pala siya kadaling lutuin at napakasimple lang ng mga sangkap na kakailanganin natin. Lutuin muna natin ang bukayo filling, paghaluin lang natin ang kinayod na nyog at asukal. Lulutuin lang natin ito until ma-absorb ng nyog ang asukal. Kapag totally absorb na ang asukal tulad nito, okay na yan, itabi muna natin to. Mag-prepare naman tayo ng dalawang bowl dahil dalawang flavor ang gagawin natin. Maglagay tayo ng 1/3 cup water kada bowl. Tag 2 tablespoon ng asukal, half tablespoon ubi powder, i-mix natin ng mabuti until matunaw ang ubi powder. I-mix din natin ang nasa kabilang bowl until matunaw ang asukal. Maglalagay din tayo ng tag 1 cup glutinous rice flour. Haluin at masahin natin until makapag-form tayo ng dough tulad nito. Ganon din ang gagawin natin sa isang bowl. Mag-scoop naman tayo ng 1 tablespoon ng dough at i-flatten natin ito. Saka natin ilagay ang bukayo na niluto natin kanina. Make sure na i-close natin ng mabuti ang dulo ng dough para hindi lumabas ang bukayo filling. At ihulma lang natin ito ng pabilog tulad nito. Ilagay na natin ito sa molder na may dahon ng saging. Ulitin lang natin lahat ng proseso until maubos ang dough. Sa kumukulong tubig, isalang na natin ang mga tikoy at i-steam natin ito ng 15 minutes. After 15 minutes, check natin kung luto na. Kapag hilaw pa sa inyo ng 15 minutes, extend nyo na lang ang cooking time. At eto na ang ating finished product. I-try nyo na rin to mga kakusina.